Si Tita Maribel. Shih Tzu, taga Cavite, magaling yun. Yun ang breeder ni Taka. No? Okay. Si Eric, kaninong breeder niyan? Ay, taga Thailand yan. Bulating salita niyan. In fairness. Tapkon ka. Ganon. Eto, sinong breeder nito? Ay, Okay, next topic. okay. Tapos na, nangati na ba yung gitna? Ibabrush natin pababa. Okay? Ayan, binabrush ng pababa. Kung mapansin nyo, pinapasok ni Cheryl yung fingers Yung fingers niya. sa hair. Alternate ng brush at saka fingers. Kasi, nafe-feel niya ang tangle. Kung meron man. Oo. Yan, tingnan mo si Cheryl. Tangle free ang hair niya. Fairness. Oh, go! Grabe. Habang sinusuklay ninyo, no? Okay, picture ulit. Habang binabrush ninyo, don't forget to mist. Mist pa rin. Tuloy-tuloy ang pag-mist natin, no? Correct. Lalo na pag ganito kainit, ang bilis Yes. matuyo. Dryness ang kalaban. Teka muna ha, yung mga Shih Tzu, magpapatuyo. Ang blow dryer dapat natin, minimum wattage is 1,800 watts. Mas mababa doon, mas mainit ang dryer. Mas mabilis mag-overheat, mas mabilis din mag-init. Ay, magpa-plug Kung ako. 1,800 watts, May nabili ako niyan. 200 pesos. Saan? Sa Divisoria. Ilang linggo na? Buwan na, te. Alright. Malapit na mag-isang taon. Wow! Totoo, walang init. May ma-adjust mo. O yun, dapat merong full setting. Kasi dapat yung binubugin ng blower, yung normal temperature Normal temperature. na. Oo. So, hindi siya dapat, wala tayo sa Amerika para gumamit ng warm or hot. Basta take note of the 1,800 watts Yes. na blower. So yung mga heavy duty, marami naman. Marami naman sa Watermark, sa... Plugging. Oo nga, doon sa mga yun. Try mo sa Mercury Drugs, baka meron. Correct. Kay Auntie Mays, baka meron. Next. Okay, top knot na. Okay, gagawin natin. Bigyan natin ng time muna magtanggal nila. Tanggalin nyo muna yung mga goma. Makikita na rin natin kung paano magtanggal. Panoorin nyo. So, gagamit tayo ng chin pillow. Yung chin pillow, meron pa ba chin pillow? Wala na. Wala. So, yung chin pillow, pwedeng gamitin yung pillow na ginagamit natin sa batok, sa sasakyan. Yung pang airplane. Oo, yan. Yung chin pillow. So, gagamit tayo niyan. Sasanayin natin ng puppy using that. So, yung puppy, pwede ko magamit ako ng tissue roll. Pwede yung tissue na bathroom tissue. Pag puppy, sinasayang ko sila sa ganun lang. Okay, pag sanay na sila dyan, comfortable sila, no, na yan ang gamit, yung chin pillow, when grooming the top knot or the whiskers. Okay, paano magtanggal ng rubber? Yung rubber, gumagamit ng rubber scissors or yung common scissors, basta ingatang magupit ang buhok. Meron bang nakatali dyan na merong wrap? Yan. Ito yung pangputol ng goma. Kung napapansin nyo, marami ito sa mga sastre, sa mga mananahe, no? Di ba? Yung pag sinulit, tatastasin mo, shoot mo dyan, chok, may blade dito. Same thing na ginagamit namin sa goma. Shoot namin yung goma dyan, aangat mo yung goma, kailangan walang buhok na sumama bago mo ikakat. Correct. Take note, iaangat nyo yung goma, walang buhok na sumama bago ikat. Okay? Dahil pag-cut tayo ng cut, pati yung buhok nakakat. May Yes. blade ito. Every day, Okay? nababawasan ng buhok. Same thing with scissors. Correct. Same thing with scissors. Rubber scissors. Rubber scissors. Yan, mga ganon. Rubber scissors or you can use suture scissors. Yung suture scissors, maganda rin. Suture scissors. Ako po, kuko. Yan. Napanood mo paano ko ginagawa? Hindi. Ginagano ko, tapos, pak! Oh. Hinihila ko ng kuko. Nanalo po siya Best in Talent sa Tama. Disney. Yun po ang Yan ang talent gamit ko. niya. Kuko. Okay? Ganon. Pag natanggal na natin yung goma,
Hindi yan ibabrush agad. Kailangan himayin yung using your fingers. Oo. Hindi pwedeng brush agad kasi maraming napuputol. Lalo na pag yung nag-overnight na yung tali ng aso natin at kinabukasan kailangan nating palitan, nako, for sure, meron niyang dikit-dikit, meron niyang mat na maliliit, no, tangles. Okay, ang ginagamit nating rubber is the orthodontic elastic. Pero Or- it's expensive. We can use the Sanrio band. Yes. Huwag po tayong gagamit ng rubber ng palengke kasi mga 10 ikot yung bago natin matalian. Napakalaki. Yung Sanrio, yung pang kids, yung pang... Oo, pwede yun. Nung bata ako, tinatalian ka ng yaya ko, no? Ilan? Pito-pito, gano'n. Sara, hindi walo-walo. Oh, tapos iba-ibang color. Oo. Ilan yun? Yung bata nga eh. Diba? Wag na ngayon, wala na itatali. Meron nabibiling rubber sa Yaki, ay no, sa Eric! Si Eric, meron siyang for sale na rubber. Mas makakamura kayo kasi kilo-kilo nga lang. Oo. Pero, tsaka kung mag-stock kayo ng rubber, lagay Lagyan nyo nyo sa ref. Kasi pag nainitan yan, lumurupok. No? So, lagay nyo sa ref. Pag bumili kayo, So, yan na, no? Ref. After kamayin, yan, spray, then brush. spray, yan, tanggal free na siya. Then brush. You Diba? start from the tips. Yan. Tapos, papunta dun sa skin mismo. Ganun din, the same process. You brush, then you check using the The plastic comb. metal comb. Then, you part it at the center ulit. You, bali, hanapin nyo ulit yung occiput. Yung center ng skull. Ano yung occiput? Occiput yun yung Yung part tinuro mo dito ko. Yan. bone protruding at the back of the skull. Yan. That's the center. Okay. Skull. Now, turo mo naman, alin ba yung, kasi maraming buhok sa mukha ng aso. Meron para sa top knot, meron para sa bigote. Paano ba hinihiwalay yan? Groomers, pakitanggal na rin yung tali sa whiskers. Groomers kumuha ng gunting. Okay, tanggalin na yan. Groomers pakigupit yung bigote. So yung bigote, ang pinakamahirap pahabain sa lahat ng parte ng buhok ng Shih Tzu. Ngayon, sa mga vet, sa grooming salon, sana huwag i-suggest na gupitin. Huwag sa mga vet, sa mga grooming salon. Sa mga grooming salon, huwag niyong papagupit yung bigote. Unless na lang, kung gusto nilang ipapikat, okay lang na gupitin lahat. Pero kung mahaba yung buhok ng aso, tapos ang gugupitin natin yung sa bigote, sa whiskers, Dito lalo sa may eyes, akala nila pag ginupit, hindi naluluha. hindi na raw luluha, hindi na tatamaan yung mata, mali. Kailangan ho pahabain nyo para maitalim nyo. Hawiin nyo ng hawiin. Hawiin nyo ng hawiin. 3 months old, pwede nang talian. Yes. No? Mas maganda magtali ng mas maaga, 2.5 months or 3 months old, basta pwede nang talian na. Kasi kung magtatali tayo ng 6 months old, pag nagkamot silang ganun, mas maraming nasisira. Hindi tulad yung maiksi pa lang siya, pag kinamot, natatanggal lang yung goma. So eventually, ma-feel nilang part na ng katawan nila yung goma sa mukha nila. Sanay na sila. Sanay na sila, hindi na nila tatanggalin. Ngayon, pagka ginugupit yan parating, tumatalim yan, mas lalong tumutusok sa mata ng aso. Mas prone sila sa eye ulcers. Diba? Alright. Okay. So tanggal na yung mga tali sa whiskers. Okay. Super. Ano yung sinasabi ko? Iba yung buhok para sa top knot, iba ang buhok para sa bigote. Saan ho ba nagpa-part yun? Wendell, saan ba naghihiwalay yan? Sa stop. Oh, asan ang stop? Asan ang stop? Ituro Pakita ng nyo ang stop. Girls, stop. In the name of love. In the name